Magandang araw, Sisa family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong, at kamusta po? Maraming salamat din po sa napakagandang mensahe. Magandang araw din sa iyo. Thank you ha. Thank you sa encouragement and papuri sa Panginoon Diyos. Alright, Pastor Bong, this is our first question. Sa mundo ngayon na puno ng inggit at kompetisyon, paano natin mapapanatili ang isang pusong handang maglingkod sa iba ng may pagpapakumbaba? Alam mo, napakagandang tanong yan. Kasi sa totoo lang, yung inggit at kompetisyon, hindi mo maiaalis yan kahit sa noong unang panahon pa man. Kanya lang, dahil ang ating ugnayan kay Kristo, at si Kristo ay halimbawa ng pagpakumbaba kung saan siya ay bagamat Diyos, hindi niya pinantay sarili niya sa Diyos. Pinili niya maging tao at maging bondservant. Yung pag bondservant, walang karapatan yun eh. At ang sabi nga nun, at sumunod hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lang, kung naintindihan natin talaga yon, na ang ating kaligtasan na hindi dahil sa ating ginawa at hindi dahil sa ating mga performances o dahil kung sino tayo, kundi dahil kay Kristo, nako, wala tayong dahilan para magmalaki. Na yung buhay na meron tayo ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Kaya nga sabi niya, for it is God who is at work in you to will and to do according to His good pleasure. So, since God is at work in us, sino naman tayo para sabihin, ang galing ko, di ba? Kaya, wag nating kakalimutan yon na ang ating kaligtasan ay galing sa Kanya at ang bawat bunga ng ating kabutihan ay biyaya rin niya. Maraming salamat, Pastor Bong. Para naman po sa ating ikalawang katanungan, sa panahon ngayon na marami ang inuuna ang kanilang sariling interes kaysa sa interes ni Kristo, paano mo sisiguraduhin inuuna mo ang kalooban ng Diyos sa iyong mga desisyon? Sa totoo lang, wag natin masyadong pansinin ano yung ginagawa ng ibang tao. Ang ating maging concern, ano yung ginagawa natin. Now, tinitiyak ba natin na yung ang kalooban ng Diyos ang ating inuuna? Kaya alam niyo ba na sa panalangin na tinuro ng Panginoong Jesus ay sabing ganoon, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano napansin mo? Yun ang unang concern. Yung anong kalooban mo, Panginoon Diyos. So, yung prayer na yan ay morning prayer eh. Kasi, give us this day our daily bread. Kaya, doon pa lang sinasabi niya, ang unang kailangan mong maintindihan every day of your life is to know the will of God. Kaya nga si Jesus Christ, alam mo, early in the morning, He went to a solitary place to pray. And pagkatapos no, nakita ng mga alagad, Lord, hinahanap ka ng mga tao. Alam niyo kung anong sagot niya? Sabi niya, pupunta tayo sa kabilang lugar dahil doon ako magpipreach ng gospel dahil yun ang aking dapat gawin. Diba kung tayo yun, wow, ang daming opportunity sa ministry, hinahanap ko ng tao. Let's stay here. Hindi eh. We need to go to the other side dahil doon ako magbiministeryo. Dahil after ng pag-uusap nila ng Panginoon Diyos. So in our lives, we need to keep on asking and asking for God's guidance, God's direction, kasi nga ang atin is to do the will of God. Maraming salamat, Pastor Bong. At sa ikatlong katanungan natin, Pastor Bong, bakit mahalaga ang paglilingkod kasama ang iba sa ating paglalakbay bilang Kristiyano? At paano natin ito maisasabuhay sa ating mga komunidad? Unang-una, ang Kristyanismo hindi tayo dapat mag-isa eh. To accept Jesus is very personal, but the moment you become part of Jesus, you are now also part of the body of Christ. Kaya sabi ng Bible, ang hamon niya, do not think of yourself highly as you ought to think, but think as of based on the grace given to you by God. Na bawat isa sa atin we're given a grace of a gift para gamitin sa body. Kaya yung yung role natin, hanapin natin yung gift natin to serve the body of Christ. Kasi as the body of Jesus, we will minister as one body to reach the world. Kaya hindi ka mag-isa. Kaya you are meant to be with the community. Kaya ang ganda sa Christian life, makita mo, ang buhay ng Christians, inahintulad sa building, the temple, na kung saan bawat isa ay importante. Inahintulad sa family, ng bawat isa ay nagmamahalan. Inahintulad sa soldiers or hukbo, na lahat ay lumalaban ng sama-sama. At higit sa lahat, inahintulad sa isang community na kung saan, o isang katawan ni Jesus Christ, na kung saan bawat isa ay nagtutulungan para lumago ang katawan ng sama-sama.
Maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ating ikaapat na katanungan, Pastor Bong, in the context of our series, no, ano po ang maipapayo nyo sa sumuko na sa pag-ibig at marahil hindi na sa area ngayon ng romantiko, pero sa gawain at pakikitungo sa kapwa? Sa totoo lang, ang pag-ibig, pag sa sandaling nagsimula ka ng magbilang, alam mo nang hindi ka na nagmamahal. Kasi ang pag-ibig ay unconditional. Hindi ka nagbibilang. Kaya ginagawa mo yon, kaya nga ang pag-ibig is not to receive, but to give. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave. Husbands, love your wives just as Christ loved the church that He gave. Laging pabigay. Kaya, kung bigay ka ng bigay, hindi mo dapat pinagsasawaan yun. Kasi, ang source mo ay si God, hindi yung sarili mo. Ngayon, talo ka ba? Hindi. Kasi ang nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa iyong sarili. Kumbaga, ang inentulad dyan sa katawan at sa pag-asawa ang nagmamahal sa asawa, nagmamahal sa sarili. Kaya nagkaroon ng pag-aaral na yung mga lalaking humahalik sa asawa na tuwing umaga, nang walang hindi yung halikudas. Hindi, halik talaga. Mas mahaba ang buhay kaysa sa mga hindi humahalik at mas bihira sila magkasakit at bihira silang kumbaga hindi lang magkasakit, maaksidente. Ayan. At higit sa lahat, kumikita sila ng 20 hanggang 30% higit na mas marami kaysa sa mga hindi humahalik. Kaya pag nagmamahal ka, ikaw ang nakikinabang Diba? Kaya kahit hanapin mo mga negosyo na ang hinahanap ay paglingkuran ng pangailangan ng tao, umuunlad. Pero ang negosyo naghahangad lamang na paglingkuran ng kanilang sarili, nawawala. Kaya pag-isipan mo mabuti. Kaya yun pa rin ang prinsipyo. Huwag kang magsawa dahil ang pagmamahal ay pagbibigay, hindi pagtanggap. Hindi yung pakinabang, kundi ano yung maipagkakaloob. Alright, maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan po sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ngayong Love Month ay mayroon kaming inihandang special podcast para sa inyo na pinamagatang Love, Expectations versus Reality. Sasagutin ng ating mga speakers ang mga katanungan tungkol sa love, dating, marriage, at iba pa. Ito ay mapapanood sa Spotify. Just follow CCF On Air. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.